Good morning everyone! It's Dayan and welcome back for another vlog here in my YouTube channel or in our YouTube channel. In this video, we're going to talk about Atome. Yes, so we're going to talk about more about Atome. This vlog is my part 3. So meron na akong nauna ito at ito. So yung unang vlog is more on application sa Atome. Guys, I have a link down the description. Kung gusto nyo mag-apply ng Atome card, yun, i-click nyo lang yun. Bekanaman. Nag-enjoy talaga ako gumawa ng vlog. Magtatagalog tayo para spontaneous tayo sa pag-vlog for today. Kakapanood ko lang ng vlog ni Marvin Samako. Ayun. Anyway, going back to the vlog, ang pag-uusapan naman natin ngayon is yung mga daily questions na natatanggap natin sa vlogs natin for Atome. Ang vlog natin talaga is very simple lang. Hindi siya masyadong maraming editing or any stuff like that. Doon maglalagay ako ng background music nang medyo mahina lang para hindi naman boring yung vlog natin. If you like more about Atome credit limit, increase, and Atome cash loan, this vlog is for you. And also, kung lagi ka nare-reject sa mga major bank applying for credit card like BPI, BDO, Metrobank, and PNB, this vlog is also for you. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga tips kung paano ba kayo ma-approve dito sa Atome. Ito ang ating vlog for today. Yan, Atome. I have been a user of Atome since last year, September, nag-apply ako. Yung Atome po is random lang din siya na recommendation when I was watching a vlog. Yung sarili kong vlog. Yung sarili kong vlog ito. Yan, Dayan Tanseco. So, wala talaga akong fina-follow na content. Anything na gusto kong gawin sa YouTube channel ko, talagang ginagawa ko. Pero majority ng vlog ko is walk tour vlog and ukay-ukay vlog. Pati yung sa recent ko, which is yung Esplanade. Pasig River Esplanade, yun yung recent and newest vlog ko. Pwede nyong panoorin yun. Ngayon, ang Atome card is ganito yung itsura niya. Pag deliver, free lang po ito. For example, na-approve kayo this week, next week, for delivery na siya. Ayan. Ang courier nila is To Go. Yun yung courier nila para dito sa Atome. Maraming pagpipilian na kulay sa Atome card. Meron pink, meron black, meron ding silver. Yung pinili ko is silver. Dapat pala black, no? Guys, may mabuti ako balita sa inyo. Pwede nyo pong magamit ang Atome card ninyo sa ibang bansa. Yes, nagamit ko yan sa Japan nung bumili ako sa supermarket. Nagamit ko siya as payment. Tsaka maliit lang yung charge. 8 pesos lang. Ito oh. Yan. Diba? Yung conversion, depende kasi siya kung 0.37, 0.38. Depende sa amount din yung magiging charge niya. Pero, guys, recommended ko talaga. Gumagana siya sa ibang bansa. As a tourist, nagamit ko siya sa Japan. I think magagamit nyo din siya all over the world. Basta may MasterCard, guys, ha. Sa payment naman, pagdating sa cashier sa Japan or kahit sa ibang bansa, meron naman nakalagay doon kung ano yung accepted nila na card. Kung Visa, or kung yung mga GCash, pwedeng Alipay. Nagamit ko din yung Alipay sa Japan. Nung bumili po ako ng Unitsuka Targa shoes para sa kapatid ko, ginamit ko po yung Alipay. I-convert mo lang yung GCash as QR code to Alipay. Sa cash loan naman, wala tayong magiging problema dyan. Basta consistent kayong gumagamit ng Atome for 4 months, pwede kayong offeran ng cash loan. So, medyo mataas lang yung interest, around 10%. Pero kung kailangan nyo talaga ng pera, grab nyo na. Diba? Kesa naman sa mga Bombay or sa kakilala, ipopost ka pa. Yes, totoo naman, diba? Kung kailangan mo talaga ng Andabels, go na, push mo na yan si Atome Cash Loan. And the good thing is that installment naman yung payment mo. Merong 3 months, merong 6 months. Pero yun nga lang talaga, may interest talaga siya. And then yung payment naman, PayMaya talaga ang recommended ko. Kasi nga 5 pesos to 15 pesos lang yung charge doon sa payment. So, go na! Apply na! Atome na, guys! Ngayon, ang topic natin is kung paano natin mawi-withdraw talaga yung credit limit natin sa Atome. Paano ba? Meron tayong 2 ways. Ito talaga isubok ko na, trinay ko siya bago ko, syempre i-recommend sa inyo. Withdrawing your Atome credit via Grab is the most easiest, fastest, and lowest pa yung charge niya. Nasa 20 pesos lang per 1,000 withdrawal. Yun lang yung interest niya. Yung pangalawa naman is via Lazada.
share treats, kung familiar kayo doon sa share treats ng Lazada. Medyo mataas lang talaga yung interest niya doon. Kung halimbawa 1,000, nasa 40, medyo malaki siya, 40 to 80 pesos, depende sa withdrawin ninyo. Kaya for me, I prefer and recommend to withdraw your credit limit via Grab. Meron akong vlog, ito, yung part 2 ng vlog ko, nasa 11,000 views na siya. Pwede nyo panoorin yan. Meron akong step to step kung paano nyo ma-withdraw yung credit limit nyo sa Atome. Okay? Ngayon, magbabasa tayo ng mga comments and questions sa mga vlogs na in-upload ko for Atome. But definitely hindi po ito sponsor ng Atome. I don't get anything. Gusto ko lang talagang tumulong sa kapwa ko Pilipino na nangangailangan ng kaperahan. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kung ang credit card applications sa mga major banks like BDO, BPI, PNB, Metrobank, hindi kayo na-approve doon, malay natin dito sa Atome, ma-approve kayo, di ba? Kasi number one, hindi naman dito kailangan talaga ng existing na card. For example, wala kayong credit card tapos gusto niyo magkaroon. First, let's get to know Atome. Ano ba si Atome? Sino ba si Atome? Si Atome, for me, it's a combination of credit and savings account. Why credit? Kasi bigyan tayo nila ng credit limit na pwede natin gamitin pambili ng basic commodities natin such as food, utilities, so pwede natin gamitin yun. Savings, kasi pwede natin kasi siya ma-withdraw. So depende kung ano yung gagamitin mong app to withdraw your Atomic credit limit. So combination siya, this is the most revolutionary, ang big word, innovative type of card in financial industry, ganun. Ngayon, pag-uusapan natin naman yung mga questions na nare-receive ko sa mga comments ko every time that I upload vlog for Atome. This vlog is for you. So lahat ng mga questions, sasagutin natin yan based on my understanding. Ang first question, first-time user po ako ng Atome. Okay. Tanong ko lang, may babayaran po ba kahit hindi nagamit, hindi ko po muna inactivate? Oy, sana all. Diba? Okay. First and foremost, ang pinakamaganda kay Atome is that wala tayong annual fee. So kahit hindi mo siya gamitin yung card, meron tayong virtual card, pwede ka mag-order ng food sa Foodpanda or magbayad ng bills na ginagamitan ng virtual or any app na pwede mag-payment via card online. Okay? Wala tayong annual fee, so sis, kahit hindi mo yan i-activate, wala kang babayaran. That's question number 1. Yung question number 2 naman is from Mary Helen Lumadilla. Ayan. Hello ma'am, sa likod ng Atome card, need po ba na ilagay ang signature? Definitely yes. Kung gusto mo ha, sis, kung gusto mo lagyan ng signature, go lang, push. Pero, based on my experience kasi, once ginagamit mo siya na payment sa mga groceries, Mercury, ang kailangan lang is yung PIN. Yes, para siyang savings, para siyang Mastercard. Alam mo yung typical na savings card na gagamitin mo na payment na kailangan mo ng PIN. Kasi, pag ginamit mo siya sa mga supermarket as payment, doon tayo sa savings, hindi tayo sa credit, sis ha. Kasi hindi talaga siya 100% credit card. Though, pwede siyang itap, depende siya sa machine or doon sa maliit na ginagamitan para isuksok yung card. So for me, I think no need naman. Kasi PIN lang yung kailangan mo para yung mismong transaction is mag-go. And then, meron tayo third question dito. Kung wala pang card, hindi pa ba siya pwede ma-transfer to Grab? I think yes. Kailangan mo nang dumating yung card number mo. Pero yun kasi yung experience ko. Or pwede mo rin naman i-try kasi meron naman tayong virtual card number. Pati yung nasa likod na CVV ba tawag doon. Kung saan 3 number lang siya para mag-proceed yung payment. Pwede mong i-try sis. Pero sa akin kasi never ko yun na-try. Try ko lang mag-withdraw nung hawak ko na yung physical card ko. Pero it's up to you sis. Go for it. And then, comment ka na din sa baba kung napanood mo tong vlog. Kasi syempre ipopost ko yung pangalan mo at username at yung question mo dito.
I'm not sure about that, pero please sis, comment ka kung nag-proceed siya nang hindi ginagamitan ng physical card. Okay? Question number 4, paano po malaman kung saan ang physical Atome card number? Basically po, pag na-receive nyo na or na-approve kayo sa Atome, ang makikita nyo lang muna sa app ninyo is yung virtual card. Wala pa talaga yung physical card. Wala ka pa makikita talaga na virtual number ng physical card doon sa app. Or delivery pa lang siya. Antayin mo na lang, sis. Okay? Question number 5. Need po ba upgraded ang Grab account? Depende kasi yan kung anong user ka eh. Kung iPhone user, Apple user, or Android user. Since ako po is Apple user, for me, no need naman na i-upgrade or i-update. Update pa ng Grab, I'm not really sure. Pero yung sa akin kasi, yun pa din naman yung Grab na ginagamit ko talaga. Let's go on sa question number 6. Hi! Yung transfer mo sa Grab ay pwedeng isend sa GCash para ma-convert to cash? Yes, Miss LJ. Totoo yan. Para maging cash yung ating withdraw sa limit mo doon sa Atome card, kailangan mo siyang i-transfer sa BPI account or any online banking na meron ng isang kliyente. Kailangan mo mag-nominate ng account na pwede mong i-transfer. Pwede siya sa GCash, pwede rin sa online banking, kahit anong bank pa yan, BPI, BDO, para maging cash yung withdraw mo doon sa Atome mo. Okay? Question number 7 na tayo mga sis. Ma'am, bakit po kaya di po ako ma-approve kung working naman ako as a manager? Well, number 1, ang pinaka-common talaga na nangyayari dito is na-reject, no? Though, medyo may credit din kasi si Atome. Pero for me, basta clear yung pagka-captured mo nung ID mo, taasan mo yung monthly income mo. For me, ang tip ko is 50 to 70,000 or 70 to 80,000. Yun, para ma-approve ka. Try mo na lang ulit, malay mo naman ma-approve ka. For those who want to have Atome card, meron po akong link sa aking description. Please click na lang po. Yan, register mo na din yung number mo. Hopefully, ma-approve ka within 3 to 7 working days. Ito yung question number 8. Ma'am, bakit sa akin po lagi decline sa GrabPay? Weather lang tayo, no? Pasensya na po sa mag-withdraw sa Grab. Pero usually talaga, depende talaga siya sa mood ni Grab, no? May mga times na withdraw ako. Mamaya-maya ulit, pag gusto ko mag-withdraw, makaka-withdraw ulit ako. May times naman na decline, whole day po decline. So, try na lang natin every day. Malay naman natin, di ba? Ma-approve tayo. Basta not more than 3,500. Meron akong comment dito na up to 3,500 lang kaya natin i-withdraw sa Atome credit limit, okay? Paano ma-activate yung cash loan? Question number 10. Ayan, napakaganda ng question mo. Since ako nag-start gumamit ng Atome card, September, no? Alam nyo ba, na-activate lang yung cash loan ko sa January. Meaning, after 4 months pa siya. Dito kasi, i-check ni Atome kung lagi ka nagbabayad on time or hindi mo ini-installment yung payment mo. Kaya na-activate na yung cash loan mo. Ganun yung tip ko. For me, kasi nagbabayad ako ng whole talaga. For example, yung 1 month ko na bill is 10,000. Babayaran ko yan ng one time. So, ang gagawin ko na lang, withdrawin ko na lang yun. Withdrawin ko na lang siya via GrabPay para hindi malaki yung interest. O di ba, naging cash din siya. So, pambayad utang. Ganun ang ginagawa ko po sa Atome card ko. Sa cash loan, depende kasi siya guys, no? For me, na-offeran ako ng 50,000. Kasi nga, lagi ako nagpo-full payment sa bill ko every month. Kaya, nakita siguro nila na good payer ako. Kaya, yun. Inofferan nila ako ng 50,000. So, depende siya guys, no? May iba 20, yung iba 30. So, depende siya. On time ka magbayad at fully paid mo siya one time. Ito, question number 11. Ang daming question, no? Ayaw po sa akin unsuccessful yung transaction ko. Okay, with regards to that, meron na tayong QR code ngayon for payment gamit ang Atome. Yes, bagong feature niya ni Atome. I think napansin ko lang siya last week.
So meaning, if you want to buy something SM, galing sa supermarket, Mercury, sabihin mo dun sa cashier, QR code payment ka. 100% successful yung transactions mo. Ganun lang siya kadali. Yun nga lang talaga, automatic siya napupunta sa bill mo. Kasi usually pag gagamit ka ng card mo, it will take mga 2 to 3 days para makita mo yung transaction sa bill mo mismo. Okay, ito naman yung question, no? Number 12. After ko mag-top up ng 6,000, di na gumana. May limit ba daily? For me kasi, yes, may limit siya. For me, 6,000. Masyado nang mataas yun in a day. So, 2,000, 2,000, 3,000. So, for me, hanggang 6,000 lang talaga yung limit niya. Based on my experience. Pag more than that, decline na yun. Unsuccessful na. Number 12, bakit po yung sa akin automatic na 50 pesos lang naka-cash in, walang piliin ng amount? Walang pilian. Medyo magulo yung question mo, Sir John Marlo de Belen. Sa Grab, meron naman, di ba? Meron kaya 1,000, 2,000, 3,000. Baka kailangan mo lang i-update yung app mo sa Grab. Try mo. And then comment ka ulit kung nag-succeed na yung transaction dun sa payout or cash in mo via Grab. Ito question number 14, kailangan ba mataas ang Atomy points? For me, ang Atomy points, depende siya kung madalas mo ginagamit, mas nagkakaroon ka ng maraming points. Pwede mo kasing i-redeem yun. So, it's up to you kung voucher or credit limit yun. Di na gumagana si Grab kahit 500 or 100. Meron po ba ibang options paano gawin cash ang credit limit ng Atomy? Kagaya ng sinabi ko sa inyo, pwede siya sa Lazada. Share treats lang siya, and then yung payment magagaling doon sa virtual card or virtual account mo kay Atomy. I-nominate mo siya, kagaya sa Grab. So yun lang ang magiging second option mo. Kung hindi gumagana si Grab, try mo si Lazada. Kaso nga lang malaki kasi yung interest ng share treats, guys. Sobrang laki niya, hindi ko siya carry. Parang 10% ata ng limit na withdrawin mo yung magiging interest mo. Masyado mataas yun. Hindi naman gumagana, not supported ang Grab Pay. Kagaya ng sinabi ko, sis, wala tayong hawak doon ha sa Grab. So depende siya whether kung trip ni Atomy na pa-withdrawin ka, go. Pero try mo siya every day, every hour, kung kailangan mo talaga ng the bells, di ba? So like what I said po, may options po tayo sa Lazada, share treats. Yung shared treats po pala, hindi po siya gumagana kapag nasa ibang bansa ka, kailangan nasa Philippines ka. Malaki po ba ang interest? Kung sa cash loan, yes, malaki, 10%. Pero kung pagdating naman sa payment natin kay Atomy, kung magkano yung nagamit mo sa limit mo, yun lang yung kailangan mong bayaran. Pwede mo siyang bayaran ng Paymaya. Doon ako nagbabayad, guys, ha, kasi maliit lang yung kailangan mong payment doon. Nasa 5 to 15 pesos lang. Yun lang yung charge pag Paymaya yung gamit mo for payment doon sa credit limit mo. Gamit ko po is PRC ID. Then approve agad with 15,000 spending limit. Oh, sana all, 'di ba? Okay lahat ng transactions ko sa kanya. Oh, wow. May need po bang existing card or credit card bago mag-apply sa Atomy? No, girl. Sis Joanne May, hindi kailangan ng existing credit card dito sa Atomy. Separate financial institution si Atomy. So kahit wala kang credit card, go. Pwede ka mag-avail at pwede ka makakuha ng credit card from Atomy. May fee po ba kahit hindi ginagamit? Wala, sis. Like what I said, wala tayong annual fee dito kay Atomy. Kaya push lang, go. May question dito, ma'am. Paano po pag OFW? Di mailagay ang international address for work. For that, sir, I'm not really sure. Ma'am Elaine, babae pala siya, sorry. Ma'am Elaine, hindi ko po sure kung pwede mag-apply yung nasa ibang bansa. Pero kung may nakapag-apply na ng Atomy, please comment down below. We want to know your insights about this question. Ate, may bayad ba ang pagde-deliver ng card? Wala, sis. So, Ma'am Jensen, wala po tayong payment pagdating sa delivery. Ibibigay talaga sa'yo yan.
Ma'am, what if ang available na national ID is yung digital lang? Physical card ng ID ninyo. Kailangan po natin ng physical ID kasi pipicturean mo yan and then pipicturean mo kasi siya na hawak-hawak mo. So yun kasi yung kailangan natin. So, UMID, pwede po ang UMID passport yun. No, most requested question dito sa Atome vlog ko. If you wanna get to know more about Atome, redeeming your points, redeeming everything, cash loan, ito yung vlog na pwede niyong panoorin yan. May tutorial yan, step by step. Gustuhan niyo po yung ating vlog for today about Atome, please like, share, comment, and subscribe. And of course, I wanna know more about your insights and comment about this vlog. Share nyo na din guys at ipamahagi ninyo ang mabuting balita. Charing! Para kapag utang-utang na at nang mabaon na tayo lahat-lahat. Eme lang! This is Dayan and mabuhay ang lahat ng Pinoy all over the world. Sabi! Mabuhay tayong lahat at I hope na nakatulong itong vlog. Sa lahat ng mga may questions, please comment na kayo. Malay naman natin, di ba, sundan ko itong vlog para bongga at kompleto na itong ating vlog for today. Siyempre, marami pa rin namang features na ilalabas si Atome Card. Lalabas ulit ako ng bagong vlog, if ever man. That's it! Bye! Thank you.